Hey. So, my bad. Kumuha lang ako ng kape. So, yung mga wala pa sa GC guys 'no, again here's the Telegram GC natin, okay. So, join lang kayo dito sa link na sinend ko dito sa Zoom, alright. And then let's, welcome everyone sa ating day 2 ng 5-day Facebook Ads Challenge. Kay, Miss Abril M, Adriel, Aaron, Alex, Ann, RC, Arlene, Arnold, Shells, Deniza, Dave, Eliza, Eric Santiago, Sir, Miss Erica Gonzalez. Ayan, madami-dami na tayo. Okay, wait lang. Wet. Good evening. Okay, nasa GC na lahat 'no? Ayan, ngayon lang ako nakapag-reply sa GC. Sorry naman at, medyo na-busy ako ngayong araw. Alright, so again, you can ask questions sa Telegram GC kapag let's say hindi ko nasagot yung mga tanong ninyo dito sa, Zoom live. I'll try to answer all those questions. Kung nalalagpasan, pasensya, tumatanda na po tayo, nagkakaroon na ng puting buhok, ayan. Alright, so let's proceed with our lesson sa day 2. Asan na 'yun? Eto. Eto siya. Eto siya. Ayan. Okay, let me just quickly share my screen. Okay. Then I'm gonna present the mahiwagang Canva. Ayan. Sino guys ang nakakita nung ad na ito? Type, 1, number 1 diyan sa chat box. Sino yung nakakita nung ad na 'yan? Ayan, si Shells, Marvin, si Wendell, Dave, Sir Erwin, Kimberly, Ma'am May. Ayan, madami-dami. Okay. So, you might be wondering, ano nga ba itong ano na 'to? Ano ba 'tong imbudo na ito? Bakit po siya ganyan? Okay. Now, let me just briefly, give you, uh, all the campaign objectives ni Facebook, 'no? Si Facebook po kasi guys, we have to understand that, Facebook is, spending your budget based on the auction process or, in layman's term, bidding, 'no? Binibid po ni Facebook ang inyong budget sa loob ng auction ng algorithm niya or ng, system niya, okay. And Facebook will find people based on your campaign objective na sinelect mo, okay. Isa-isahin natin 'tong awareness, traffic, engagement, leads, itong app promotion since wala naman tayong apps na or na ginagamit, so we're not gonna be discussing about app promotion. So we're gonna be talking about, the last one, sales, okay. Again guys, batuhin niyo ako ng, tinapay kung medyo mabilis ako mag-discuss 'no. So I'll try to make it slow as much as possible 'no, kasi, I want everyone to, tawag dito, na maintindihan yung, tinuturo ko. Okay. So, um, so imaginein mo meron kang 10 million na audience size, okay. So 10M, ito nasa top right, nilagay ko diyan 10M. So whatever targeting it is, imaginein mo lang na kung anong industry ka nasa anong industry ka, meron kang 10 million na interest targeting or whatever it is, demographics targeting sa pagdating dun sa, ad set level ni Facebook, 'di ba? Now, sa 10 million na audience size na 'yon, um
nadi-divide po yung bawat users into different categories or different, anong tawag dito? Different, data points kung tawagin, no? So imaginin mo sa 10 million na audience size na yon, most probably 7 million of those awareness ang mata-target mo doon. So when you select the awareness stage, you are telling Facebook to find more people at a lowest cost per mil or cost per 1,000 impressions. Kasi you have to understand guys na ang unang china-charge sa inyo ni Facebook is cost per mil. Okay? For those of you here, ang alam nila sa CPM is cost per message, no? If you ask me questions sa GC, Coach, ang taas po ng CPM ko, linawin mo muna. Much better sabihin mo cost per result or cost per message na lang para mas maintindihan ko. Wala namang mali doon sa sinabi mo na CPM, cost per message. Para at least nagkakalinawan lang tayo. Okay? Again, yung CPM na tinutukoy ko dito is cost per mil. I think it's a French word or a Latin word, if I'm not mistaken, yung word na CPM. Okay? Per 1,000 impressions ang binabayaran mo kay Facebook. Regardless kung may click yan, regardless kung may inquiries ka, regardless kung may purchase ka doon sa ads mo. Okay? So, every 1,000 impressions, yun po yung binabayaran po ninyo kay Facebook. Okay? Yun yung unang china-charge sa inyo. Now, ang hahanapin po ni Facebook sa awareness stage, people who are likely to recall your brand. Okay? Kaya makikita mo dito puro mata because Facebook will show your ads to more people at a very lowest cost per 1,000 impression. Okay, may makakita ka ng cost per 1,000 impressions dyan na around, let's say, 10 pesos, 5 pesos, even 1 peso nga meron eh. Yung cost per mil na tinatawag. Ang average cost per 1,000 impressions dito sa Pilipinas is roughly 250 to 300 pesos or naglalaro sa 200 to 250 pesos. Depende sa industry kung na nandoon ka. When it comes to leads, dito sa dalawang to, medyo mahal itong dalawang ito, yung leads saka yung sales. Mahal ang CPM niyan. Okay? So again, balik tayo sa awareness. Kung ikaw ay wala namang ganong kalaking budget, wala ka namang bilyones, wala ka namang milyones na pang-ads, huwag mong isi-select yung awareness. Utang na loob. Magsasayang ka ng budget dito. Okay? Kung wala ka namang milyones at bilyones na pang-ads, kung hindi ka naman si Jollibee, hindi ka naman si Mang Inasal, Johnson & Johnson, you name it, all the big brands here in the Philippines. So, wag mo tong isi-select kasi this is more for companies na maraming budget na pwede nilang spend sa Facebook. Okay? Kasi ang gusto nila dito is to find more people to recognize or to recall their brand. Okay, parang TV na parang ang tawag dito. Blast, yung parang all over the Philippines. Talagang siya, maraming eyeballs na makakita. Okay? Now, let's proceed dito sa pangalawang level, which is traffic. Okay? Now, if you select traffic, you are telling Facebook to find, Facebook, find more people who are likely to click my link papunta sa aking website. Okay? So, more or less, mga link clicks yan or landing page views. Okay? You are telling Facebook na, Facebook, hanapan mo ako ng mababang cost per click. Okay? Pag ito yung sinelect mo, then Facebook will find people na clickers.
Yung madalas 'pag nakakita ng ads, click lang ng click, sige, sige, click lang, okey basta kung ano lang so, alam ni Facebook yung mga behavior na yun na eto madalas 'to mag-click si ano, let's say Sir Adriel Negrido, ayan. Kunyari kunyari lang naman Sir Adriel. Na-find out ni Facebook may data points kasi yan na lahat ng behavior mo diyan, nanonood ka ng videos, anong videos yung pinapanood mo, ano yung mga website na kini-click mo, then you will be tagged as clickers. So, hahanapin ka ni Facebook kapag sinelect itong traffic. Ah, more or less, maaaring may ma-convert ka diyan na sale or let's say may mag-convert sa website mo pero ano 'yun, tsamba 'yun or suntok sa buwan, okey? Then makikita mo dito ayan yung mga dollar sign, ayan yan yung mga potential sales na makukuha mo. Tapos yung mga click to call, click ayan yung kaya meron siyang kamay tapos kini-click yan, mga mahilig mag-click yung mga yan. Okay, then pagdating dito sa third one which is engagement 'no? For those of you here na nagbo-boost post, engagement po ang default ng boost post. Okay, when you boost post sa cellphone po ninyo gamit ang cellphone, that's why I discourage everyone to use your cellphone when running ads kasi ang default po nun engagement. You are telling Facebook to find more people who are likely to engage with your page. Nandiyan yung likes, comments, shares, messages, lahat ng engagement, 'no? Kasama diyan yung yun nga, yung messages, comments, shares, likes. Kaya makikita mo ang dami mong comments, ang dami mong messages kasi, Facebook will find people na engagers. 'Di ba kanina meron tayong clicker sa taas, dito naman sa baba, engagers. You are telling Facebook to find these people. Kung ano yung inutos mo, yun din lang ang susundin ni Facebook. Okay? So again, ang default po ng boost post is engagement. Again, wala namang masama doon sa engagement, but meron po siyang ah, tamang gamit when running Facebook ads, no? So, kaya wag ka magtataka kung puro puro comment how lang yan, puro messages lang nakukuha mo. Although, meron at meron kang mako-convert diyan, meron namang bibili sa'yo. Kaya makikita mo dito, merong mga ilan-ilan dito na mga dollar sign. So, or peso sign, 'yan. So, makikita mo 'yan diyan dahil ang cost per 1,000 impressions nung tatlong 'to, yung awareness, traffic, tsaka engagement, mababa talaga 'yan. Ang default, hindi naman default, ibig sabihin ang presyo niyan sa auction, sa bidding, 'pag binid mo yung iyong budget, okay, I'm gonna be discussing about the bidding, structure, in a bit. So itong tatlong 'to talagang mababa ang CPM niyan, okey? Now, let's proceed sa leads tsaka sales. Um, when you select leads, you are telling Facebook to find people who are likely to, provide their information like email address, mobile number, and to engage with your ads na, perhaps you are selling a high ticket product, thousands and millions of pesos ang presyo, then by all means select mo yung leads kasi you have to nurture these leads before they make a purchase. Imaginin mo, kausap kita ng Monday kunyari, tapos ang binibenta kong product is let's say 1,000,000. Do you think the Wednesday bibili na ako, doon sa product na binebenta mo, 'di ba? 'Di ba hindi? Kasi you have to establish trust muna, 'di ba, doon sa kausap mo, doon sa page na minessage mo. Then kung halimbawang hindi, anong tawag dito, medyo sketchy yung page mo, halimbawa, wala man lang ka-post-post, pagdating nung user dun ghost town yung page mo, wala ka man lang post doon, tapos yung last post mo pa is 2020, ta's nag-run ka ng ads, sketchy yun. So, iisipin nung buyer mo na, "Ay, parang ano, scam 'to." Parang gano'n. So,
Kaya kung mataas ang price points mo, you have to collect leads or information like email or mobile number. Okay? For you to be able to build trust or nurture this audience to a paying customer. That is why kapag makikita mo dito, you are telling Facebook to find people for optimized CPM. Kaya OCPM po ang tawag. Okay? Ino-optimize mo yung campaign mo into a much higher data points or quality of people na mag-i-inquire doon sa page mo or magki-click doon sa ads mo. Okay? That's why itong dalawang ito, yung leads tsaka yung sales, automatically mahal po talaga CPM niyan, yung cost per mille na tinatawag. Naglalaro yan sa 200 to 250 pesos, sometimes 300. Kung talagang super competitive yung interest or demographics targeting na tina-target mo, may makakakita kang CPM diyan na more or less mga 500 pesos or more than pa. Pero ang average nakita ko na 200 to 250. Okay? Now let's come to the bottom or let's discuss the bottom, yung pinakagusto ng lahat. Lahat ng nandito sa Zoom, sales. Nandoon sa bottom yung mga bibili sa inyo, yung potential buyers. Pero nakita mo 'di ba conversions OCPM din or optimized CPM, optimized cost per mille. Anong napapansin niyo sa dulo? Sinong puwedeng mag-unmute? Ano yung nasa dulo? I mean, anong analysis niyo bakit nasa dulo siya and ano pang nare-realize niyo diyan sa, presentation na 'to? Anong meron dito sa dulo? Sinong makakapagsabi? Nasala na yung audience, yan yung mga bibili na, sabi ni Sir AJ Luciano, nagka-canvas na lang. Ah, somehow tama naman yung, sabi ni Sir Wendell, nasala na yung audience. Kasi patitingnan mo funnel siya 'di ba? Or, embudo, okey? Retention of audience that are willing to buy, okey, tama naman. Sino pa yung dapat tumbukin? A hot audience, yes, okey. Meron pa other answer? Wala na? Warm audience, okey, puwede rin naman. Actually hot na yung mga yan kung tutuusin. Sure buyers, wala, walang natumbok. Okey, ito yung sagot. Aware na, okey. Okey, ito yung sagot guys, na gusto kong matumbok ninyo. Mapapansin ninyo, pagdating dun sa dulo, hindi sila gano'n karami, 'no? 'Pag tiningnan mo 10,000,000 yung audience size mo, imaginin mo 7,000,000 yung nasa awareness na data points, tapos pagpalagay mo na lang na 1,000,000 din 'to, so 7, 8. Tapos, itong banda rito, sabihin mo na lang na mga 700K yung audience size na 'to, tapos yung the rest 300,000 yung nasa bottom. Nakita niyo yung ano, yung sala ni Facebook pagdating dun sa 10,000,000 na audience size mo, na ibig sabihin nun, sa total na 10,000,000 audience size mo, ang more or less lang na buyers dun is roughly 300,000 or say ano lang yun, I'm just giving you a figurative amount or, anong tawag dito, estimated figures ng buyers, okey? Hindi ito eksaktong numero baka sabihin niyo naman, paano ka nakakasigurado, yan. So, yun lang yung ano, parang, representation ko nung auction kung bakit sa 10,000,000 na audience size mo, isipin mo kung kalahati nun 5,000,000 bibili sa'yo, so imposible yun. Kaya yung 10,000,000 na audience size, 700,000 yung nasa awareness stage, hindi naman talaga 'to pabili. Tapos, 200, sorry 700, tama ba? 10,000,000, 7,000,000, dito, tama ba yung sabi ko? 1,000 ba yung sinabi ko kanina? Ayan, i-correct niyo ako guys, minsan yung utak ko pa ano, eh.
paurong eh. So, 7 million, 2 million, tapos, anong tawag dito? 7 million, 2 million, tapos, hati na ito yung nasa baba. So, kasi sabi ko 300,000 ano, so mali ako. So, 1 million pala yung sinasabi ko kung gano'n yun ang mangyayari. So, pagdating dun sa bottom, again, hindi sila gano'n karami. Okay? Kaya yung lahat ng kumpanya na nagra-run ng ads, nag-aagawan dito sa bottom. Okay? Nag-aagawan sila dito sa bottom, kaya ang cost per 1,000 impression mas mataas kasi maraming nagbi-bid. Okay? Now, proceed tayo dito sa diagram na 'to or dun sa, presentation na 'to. So, imagine niyo guys na ito na yung kabuuan ng 10 million na audience size. Okay? Ngayon, ikaw si advertiser A. Okay? Tapos si advertiser B and C, sila yung competitors mo. Okay? Now, when you run an ad, na mababang budget, let's say 100 pesos, 200 pesos, you are bidding or you are targeting tier 1 audiences o yung tinatawag kong low hanging fruit. Okay? Yung mga nasa laylayan nung, let's say, imagine mo meron kang apple tree, tapos yung apple tree mo merong mga abot kamay na apples na pwedeng ibigay sa'yo ni Facebook sa mababang halaga. Okay? Yun yung tier 1 na tinatawag na um, audiences na mababa ang cost per action or cost per result. Ano ba yung mga cost per result na yon? Cost per lead, cost per purchase, cost per message, or and so on and so forth. So marami kasing um, campaign setup na pwede mong gamitin. So, depende sa cost ng campaign setup na ginamit mo. Okay? So, again, yung tier 1 na yon, mababang budget, let's say 100 pesos yung binabudget mo. Makikita mo dito, may mangilan-ngilan kang mako-convert dito. Okay? Kasi, imaginein mo ito yung apple tree. Ayan, yung apple tree, di ba? So, yung apple tree na yan, may mga nasa laylayan dyan, yung pwedeng abutin lang ni Facebook para sa'yo. Ibig sabihin, ito yung mga mabababang cost, yung kayang abutin. Tapos, pag yung nasa taas na yan, yung mga apple na yan nasa taas, mahal na yung presyo niyan. Kasi madami na sila dun eh. Parang ganito yung representation niyan. Andun siya, madami yung mga apples sa taas na pwede mong maging customer. Kaya imaginein mo na doon sa tier 1, tatlo lang yun nandoon, di ba? So, representation yun ng number of audiences na magko-convert sa'yo. Kapag naubos mo na yan, yung tier 1 na audience sa mababang halaga, lalabas na yung tinatawag na learning limited. Okay? Magkukulay orange na yung ad set mo. Tapos sinasabi sa'yo ni Facebook, learning limited na ako, hindi ko na kayang ibigay sa'yo yung number of conversions na hinahanap mo within your current budget. Okay? Ang gusto po kasi ni Facebook is at least magkaroon ka ng 50 conversions sa loob ng isang linggo or ng 7 days. Okay? Ngayon, ito yung problema. Kung mababa yung budget mo, 100 pesos per day, suntok sa buwan yon. Makaka-exit naman sa learning phase yun. Okay? Pero it may take some time bago mag-exit sa learning phase. Kaya ako nabuo yung formulation, yung campaign structure na 100 pesos Facebook ad strategy framework. Kasi meron akong solusyon dito na ginawa para at least makabid ka kahit 100 pesos lang yung budget mo. Okay? So, bibigyan ko kayo ng kopya nun. Remind nyo lang ako maya-maya kasi nasa momentum pa ako dun sa pag-i-explain dito. So, bibigay ko sa inyo yung framework na yun, PDF file yon, pwede nyo sundan, pwede nyo sundan yung framework na yon. So, again, kapag nag-learning limited na si Facebook, ibig sabihin nun,
na-saturate niya na yung audience dito sa tier 1 and tier 2 kunyari. Okay? Ang gusto mangyari ni Facebook is umakyat ka ng budget. Okay? Kung 100 pesos ka tapos ang cost per message mo is 10 pesos kunyari, normal yon na pag inakyat mo yung budget mo dito, halimbawa, ikaw nga si A, di ba? Normal yun na mag-i-increase din yung cost per message, magiging 20 pesos yan. So sabi naman ni advertiser B, ako din Facebook, mag-i-increase din ako ng budget. O di tatlo na kayo dyan, naglalabo-labo na kayo dyan. Okay, and then, the more na nag-i-increase ka ng budget, the more na marami din kayong naglalaban-laban dyan sa number of audience na nasa taas. Okay, ito yung laylayan ito yung Apple na kayang ibigay sa inyo ni Facebook na mababang halaga. The moment you scale up, normal yon natataas yung cost per message mo or cost per purchase mo. Then over time, mag-i-stable yung cost mo. Let's say 10 pesos yung original na cost mo nung nagte-testing ka, tapos nung nag-scale ka, probably tataas yun to 40 pesos, 30 or something. So, wag kayong magkaka-anxiety attack kasi you are expanding your budget to find more audience doon sa same audience na tina-target mo. Halimbawa, ito yung 100 pesos, kunyari, ito yung kabuuan ng audience mo, di ba? 10 million yan. Ito yung budget mo na 100 pesos, ito lang yung nare-reach nung budget mo. Okay, kung kinarga mo yun ng 1,000, o di syempre lalaki din yan. Kung ginawa mo 5,000, palaki ng palaki. Ibig sabihin, first time ka nilang makita nung budget, sa budget mo na mas mataas. Pero same audience to, same target audience itong tina-target mo. So, normal yun natataas yung cost mo. Now, mag-i-stable yan long term kasi the moment na nagkaroon ng maraming engagement yan, mas bababa ang cost per mil mo or cost per 1,000 impressions. Okay, until such time na ma-reach mo ulit yung 10 or between 10 to 20 pesos na cost per message. So, ganyan po siya nagwo-work. So, the more you increase your budget, the more competitors you are likely to compete your budget as well. Kaya tumataas ang cost mo. Ngayon, punta tayo dito sa, wait lang lagay ko lang yung mirror board natin. Para mas lalo nyo maintindihan yung kung paano ginagastos ni Facebook yung budget po ninyo. Okay? Dali lang Okay, so let's say for example, let me just quickly share my screen. Say for example, let's use as an example si Sir Adriel. Okay? Sir Adriel, ikaw to ito lang kaya kong i-drawing. Ikaw to. Yan. Okay? Tapos si Sir Aaron ay advertiser A. Okay? Advertiser A. Lakayin natin ng konti. Ayan. Tapos si Sir Alex or Alex. Sir Alex is advertiser B. Okay? Ayan. Target nila si Sir Ariel. Okay, pangalanan natin dito. Sir Ariel to. Pangalan natin tong si Aaron to, di ba? Okay, tapos si Alex. I'm not sure if I'm pronouncing it right, but yan. Yan. Eh, bakit double X yun? Okay. So, sabi ni Sir Aaron, Facebook targetin mo nga si Sir Ariel. Okay?
Let's say, ang gusto kong targetan dito kasi si Sir Ariel is mahilig kumain. So ang interest targeting niya ay food. Okay? Tapos sabi naman ni Sir Alex, ako din Facebook, targetin mo din si Sir Ariel. Okay, ba't yun? Ayan. Dahil yun din yung target audience ko. Yung ito may increase. Wait lang. Yun. Ayan. So pareho kayo ng target audience. Sabi ni Sir Aaron, Facebook, willing ako mag-spend ng 500 pesos per day. Okay? Sabi naman ni Sir Alex, ako din Facebook, willing din ako mag-spend ng 500 pesos per day. Ba? Pareho na kayo ng budget, no? Tapos, let's assume na sabay din kayo nag-launch ng ads at 12 midnight, 12 a.m. Mamayang madaling araw. Okay? Okay. Ayan. Okay. Now, kapag na-serve na ni Facebook yung inyong ads, parehong ads, syempre, magkakaroon ng engagement, magkakaroon ng messages, magkakaroon ng watch, views, or comments, likes, and shares. Madedetermine ni Facebook kung sino sa inyong dalawa ang mas ipapakita niya sa loob ng auction or sa newsfeed ng mga target users ninyo, kamukha ni Sir Ariel. Ngayon, ang unang i-charge sa inyo ni Facebook dyan is CPM. Okay, o yung cost per mille na tinatawag. Say for example, ang CPM na charge sa iyo ni Facebook kay Sir Aaron is 250 pesos. Okay? Tapos, most likely, hindi rin kayo nagkakalayo, 250 pesos din yung CPM na binabayaran ni Sir Alex. I'm not sure kung sir ka or ma'am ha, baka mamaya nagkakamali ako. Then, eventually, all throughout the day, makikita ni Facebook na mas merong engaging sa dalawang ad na nagra-run. Okay? Then, ang mangyayari po nun, let's say for example, na-outbid ni Sir Alex si Sir Aaron. Ibig sabihin, mas maganda yung ads na pinapakita ni Sir Alex. Ano pong mangyayari dyan? Ang mangyayari po dyan is bababa yung cost ni Sir Alex ng per 1,000 impressions. Magiging 200 po yung CPM niya. And then, kapag magandang-maganda talaga yung ads, magiging 150 yan. Ibig sabihin po nun, tataas po ang number of impressions. Ibig sabihin, mas maraming makakakita ng ads ni Sir Alex sa mas mababang halaga. Kapag mas maraming makakakita, mas maraming magme-message, mas maraming manunood ng video, most likely, mas maraming bibili kay Sir Alex. Kapag nangyayari yon, tataas ang number of impressions, bababa ang cost per 1,000 impressions. Okay? Kapag nangyari yon, ibig sabihin, Facebook is rewarding your ad to show your ads to more people at the lowest cost. Okay? Kasi pareho kayo nag-bid ng 500 eh. Sabi mo kay Facebook, I'm willing to bid 500, ako rin 500 din. So, sabay niyo inilaunch yung ads niyo, then mamimili po si Facebook kung kaninong ad ang mas ipapakita doon sa target audience. Now, on the other hand, si Sir Aaron, pangit yung ads niya. Sorry for the lack of term, basura yung ads mo. Okay? Para at least medyo masaktan ka ng konti. So, ang mangyayari po noon, yung 250 mo na cost per 1,000 impressions, magiging 300, magiging 400, o sabihin natin 450. Anong mangyayari po noon, bababa ang number of impressions mo. Ibig sabihin ko, konti na lang yung makakakita ng ads mo. Ang mangyayari noon, tataas ang cost per 1,000 impressions mo. Okay? Dahil sa ganong senaryo, pinipenalize ka po ni Facebook. Okay? Ibig sabihin,
mas pinapaboran niya na ngayon si Sir Alex at sa kanya na pong ads ang mas ipapakita sa mas mababang halaga. Okay? Ngayon, ikaw naman, on the other hand, sabihin mo, ang taas ng ng cost per message ko, most likely, pag tiningnan mo ang CPM mo, baka mataas ang CPM mo. Okay? So, ganun po siya nangyayari. Kaya po, ang tawag po dyan ay bidding or auction. Okay? Now, bibigyan ko kayo ng framework na sinasabi ko sa inyo kanina na pwede nyong i-download para sundan nyo kahit na 100 pesos lang ang budget po ninyo. Okay? Ilalagay ko dito sa chat box. Ito, pwede nyong i-download po yan. Okay, bubuksan ko din para at least makita niyo. Okay? So, ito po siya. Ginawa ko tong 100 pesos Facebook Ad Strategy Framework kasi pwede kang mag-bid kahit mababa yung budget mo. Ang unang gagawin mo dyan is, ang recommendation ko is at least 1 month, magkaroon ka ng testing. Okay? Using the 100 pesos na budget. So, yung budget per day per ad set. Okay, bakit sasabihin niyo bakit 5,000 yan, coach? So, yung 5,000 na yon dapat spread out mo yan for the whole month. Kasi pag tiningnan niyo yan, 100 pesos per day times 30 days, more or less, uubos ka dyan ng mga 3,000 pesos. So, meron kang buffer na 2,000 pesos. Ito na yung pinaka mababang budget na pwede mong ubusin. Pinakamaganda niya talaga para magkaroon ka ng at least magandang data, 10,000 pesos ang i-budget mo for the whole month para magkaroon ka ng kahit papaano solid na data. Okay? Kung 10,000 per month, lumalaro yan ng, kasi sa one ad set, 100 per day times 30 days, that's 3,000. One ad set pa lang yon. Okay? Ngayon, kung tatlong ad set ang ila-launch mo, times 3 ad sets, 9,000 pesos yan. Okay? So, ganun po yung budgeting po na nare-recommend ko. So, after mo mag-test ng 100 pesos na yon, may nakuha ka sa first month mo ng winning ad or winning combination ng ad set or ng audience. Pag sinabi kong ad set, audience kasi yun eh. Nandoon kasi yung audience mo. Winning combination ng ad set tsaka ng ad, that's the time na mag-i-scaling ka ng 1,000 daily budget to validate. Okay, i-validate mo yung nakuha mong resulta sa 100 pesos na ad set to validate. Okay, pagka yung similar yung ano mo, yung result mo, pwede mo pang i-scale yan into 5,000 daily budget. Kaya lang ito, hindi mo magagawa kapag messaging campaign ka lang. Kailangan dito, meron kang landing page or website. Okay? So, ganito yung magiging campaign structure. TOF conversions, gagawin natin yan tomorrow. Okay? Papakita ko sa inyo tomorrow kung paano magiging setup. So, 100 pesos broad audience. Ibig sabihin, walang interest, walang demographics targeting, tapos may isang ad lang. One campaign, one ad set, one ad. Okay? So, same thing, one campaign, one interest targeting, one ad. So, bali 200 pesos na yan kung titingnan mo. Okay? So, bakit 100 pesos lang tapos one ad? Kasi we want Facebook to consume your budget doon lang sa isang ad na yon, wala siyang ibang kaagaw. Gusto nating makita na sa kanya lang mabuhos yung budget. Now, ang minimum tolerance is at least 3 days or 1,500 impressions, whichever comes first. Now, kung sa loob ng 3 days, or 1 day pa lang, walang nagme-message sa'yo, pang-kill na yon. O kaya naman,
na-reach mo na yung 1,500 impressions, pero ang sobrang taas ng cost per message, so pang-kill na yun, depende dun sa ideal cost per message mo. So pag-uusapan natin yun sa day 5. Minimum tolerance again is 3 days. Maximum tolerance is 5 to 7 days. Ibig sabihin nun, bakit mo siya, anong consideration mo, bakit mo pa paabutin ng 5 to 7 days? Ang criteria nun dapat, nabulol na ako. The determining factor is when you achieve a consistent flow of leads or sales in the last 3 days. This is the best indicator to continue running it until 5 to 7 days. Within this time frame, you now have an idea of the average cost per result or cost per message or cost per lead or cost per purchase. The cost per result you're paying, such as the cost per lead or the cost per purchase. And then eventually, makikita mo yung learning limited na tinatawag, huwag kang mataranta. Kasi in-explain ko na sa'yo na more or less na-saturate mo na tong tier 1 audience. Ibig sabihin, wala nang ibubuga si Facebook, wala na siyang mahanap sa auction na ibibigay sa'yo para mag-convert. Kaya nga tatatlo lang yun nandito, di ba? Yun yung representation ng number of audience na pwedeng mag-convert sa'yo. Kaya ang gusto ni Facebook doon, i-increase mo yung budget mo. Mag-scale ka ng budget para makahanap pa siya ng audience na magko-convert sa'yo. Pero ang ginawa kong measure doon is yung tinatawag nating validate campaign. Kailangan mong ilabas yung ad set na yon into a new campaign. Halimbawa, yung itong broad audience ay ang cost per result mo dito or ang cost per message mo dito is 10 pesos. Pag nilaunch mo yun to a new campaign, yung validate campaign na tinatawag, kasi may 1,000 peso budget na to, dapat hindi nilalayo doon sa cost mo, doon sa first ad set mo. Let's say, 10 pesos yon yung testing mo, dapat naglalaro yun ng mga around 15 pesos or mga 18 pesos man lang. So, hindi siya masyadong malayo. Pero kung from 10 pesos, biglang nag-shoot up yun ng 50 pesos, malayo masyado. Okay? So, hindi ako matataranta kung nasa 15 pesos lang yun or nasa around 20 kasi over time, bababa naman yun kapag nag-stable na yung ad set ko sa validate campaign. Okay, ang next move niyan kapag ka okay ka na sa validate campaign, maglo-launch ka na ng ABO tsaka CBO setup na 1,000 pesos. Actually, pwede mo pagsabayin to itong dalawang to. ABO tsaka CBO setup. Okay? Yung ABO stands for Ad Set Budget Optimization. Ibig sabihin, yung budget mo nasa loob ng ad set. Yung CBO naman, ang budget mo nasa loob ng campaign level. Kung hindi nyo masundan kung ano tong doon ng ABO tsaka CBO. Okay? Then, same thing pa rin kapag natapos mo na yung validate campaign or na-launch mo na yung validate campaign, ang iyong minimum tolerance is 3 days pa rin, maximum tolerance 5 to 7 days. Same nung testing method mo. Okay? Ganun yung pacing. 3 days or 1,500 impressions, whichever comes first. Kung alin yung mauna, 3 days ba or yung 1,500 impressions? Say for example, 2 days pa lang na-hit mo na yung 1,500 impressions. Tapos after 2 days, walang nagme-message sa'yo, pang-kill na yon. Okay? O kaya naman, 1,500 impressions, na-reach mo na, may nag-message sa'yo, magkano yung cost? Titingnan mo yung magkano yung cost. Ngayon, kung pasok naman dun sa cost mo, pang 5 to 7 days yun until such time na lutuin mo na yung ad set na yon. Okay? Ibig sabihin ng lutuin, i-continue mo na yung ad set na yon beyond 7 days. Kasi nakita mo na merong pumapasok na messages doon and quality naman yung messages. Ano ang consideration para ang tawag dito? Makita mo na pang-continue talaga siya? Simple lang, ito lang. Number of messages, quality of messages,
tsaka cost per message. Okay? Yan lang yung babantayan mong metrics kapag nasa messaging campaign ka. Ilan ba yung pumasok na message? Quality ba yung pumapasok na message? Ngayon, I'm sure hindi lahat ng messages dyan quality. So, maaring 5 dyan, kung 10 yung pumasok na message, maaring 5 dyan basura, 5 doon quality. So, it's a good sign. Okay lang din naman yun. Pero kung 10 na yung puro basura, that's a bad sign. Okay? Tuturuan ko kayo kung paano mag-qualify ng audience or paano mag-qualified ng audience sa day 3 natin tomorrow. Okay? So, yun yung considerations ninyo. And then, pagdating dito kung hindi nyo alam yung cost ninyo, cost per message, ituturo ko yung Facebook Ads Calculator sa day 5. You have to identify how much are you willing to pay for every message na pumapasok. Or how much are you willing to pay for every cost per purchase na pumapasok. Or for every purchase na pumapasok. Magkano yung cost mo? Okay? Kasi doon mo ma-identify kung profitable ka ba or hindi. Okay? Kukumputin po natin yan. So, ang TVS method, ang tawag ko doon, testing, validate, and scale. And then, magagamit mo lang itong cost cap kapag meron kang landing page or may website ka. Kapag wala kang landing page, pure messaging campaign ka, hindi mo ito magagamit. Okay? Kasi, mag-error siya kapag ginawa mo yung cost cap campaign. Kasi, yung cost cap, yun yung cap na binibigay natin para hindi siya mag-overspend. Kasi di ba 5,000 budget na yun nandito. Ganito kasi itsura niyan eh. So, 100 pesos yung testing mo. Let's say, for example, yung testing mo na, ay mali. Ito yung ad set mo, testing 100 pesos. Okay yung ads. Ilalabas mo yan into a new campaign. Magiging 1,000 peso budget na yan. So, magiging new campaign siya. Ngayon, pag na-validate mo na similar yung cost per result niya, maglo-launch ka ulit ng cost cap. 5,000 peso budget na to. So, ilalabas mo yung same ad set, itong ad set na tong winning, para mag-budget na siya ng 5,000 pesos. Pero hindi mo siya gagawing 5,000 unless na hindi mo na identify kung magkano yung cost mo. How much are you willing to bid for every message na pumapasok? How much are you willing to bid for every purchase na pumapasok? So, ito, medyo risky to kapag hindi mo naiintindihan yung cost mo. Yung tinatawag nating ideal cost per lead or ideal cost per customer or yung tinatawag nating CAC, customer acquisition cost. How much are you spending to acquire a new customer? Pag-aaralan natin yan sa day 5. Okay? Now, and then, yun, yung daily unique reach, magagamit mo lang to kapag meron kang landing page or my website. So, yung overall campaign framework, ito na siya. Okay? And itong 100 pesos Facebook Ads Strategy Framework, live training pa rin to up until September 30. So, if you want to learn this live, hanggang September 30 na lang po siya. Okay? So, yung tinatawag kong Learning Limited, mayroon bang, meron bang tawag dito, violent reaction or hindi nagigets ko ano ibig sabihin ng learning limited? Questions? I'm now, I'll be answering questions already. So, sige guys, pwede kayong mag-unmute. Ito guys, papakita ko lang din sa inyo para makita niyo yung ibig kong sabihin doon sa target audience ninyo. Ito. So, halimbawa, dito sa ad set level, nasa ad set ako, di ba? So, switch to original audience options, use original audience. Kunyari, dito sa advantage detail targeting, naglagay ako ng food. Yung as an interest or food in drink, yan, food.
Ang total audience size niyan is about 45 to 53 million na audience size. Ngayon 'pag binudgetan ko 'yan ng ₱100, sasabihin ni Facebook na ang estimated reach do'n sa ₱100 ko is between 1,400 to 4,000 reach. Ang estimated number of conversation or messages na papasok is at least or less than 10. Yun po yung, estimated, number of conversations na sinasabi ni Facebook doon sa ₱100 na budget mo. Okay. Yung sinasabi ko na na-saturate mo na yung audience mo, ito yung na-saturate mo na audience, itong reach na 'to. So, ibig sabihin yung ₱100 mo na budget nagpaikot-ikot na dito sa reach na 'to. Imaginin mo kung mag-i-increase ako ng budget into a ₱1,000 budget, mag-i-increase din yung reach ko from 1,000 to 14,000 to 41,000 reach. So, kung kanina 10 lang yung number of conversation estimated conversations ko, mag-i-increase yan to 6 up to 19 conversation or more than. Okay? And so on and so forth. So, yun po yung ibig kong sabihin in terms of, your budget. Kaya sooner or later, magle-learning limited itong ad set na 'to. Okay? So, that's why you need to, launch a new ad or a new campaign using the validate campaign. Okay? Kaya po yun yung ihihiwalay mo siya bale. Doon sa ad yung testing ad set mo, ihihiwalay mo siya into a new campaign. Okay? So yun po yung, method na, ₱100 Facebook Ad Strategy Framework. Sabi dito ni Sir Wendell, "Sir, puwedeng sample na live? Gusto ko makita lang yung itsura." Bukas po sir, magki-create po tayo ng campaign. Okay? So ipapakita ko po dun Sir Wendell, paano i-structure yung campaign, tapos paano mo siya i-scale into a validate campaign. Okay? So, yun and then other questions guys? Coach, coach, Opo. bale, hindi ideal na mag-create ng campaign na may multiple creatives na ang budget mo lang ₱100. Dapat individual campaign siya, Yes, di ba? because ₱100 lang yung budget mo, maliit lang yung budget mo, 'di ba? So, Opo. katiting lang yun nung 10,000,000 halimbawa audience size mo 10,000,000. Kaperanggot lang yung ₱100 mo na mata-target nun. Okay, that's why we want the ₱100 budget na mag-spend sa isang ad lang. One campaign, one ad set, one ad. Okay, nakahiwalay siya. Ibig sabihin, ah, itong strategy na 'to, ginawa ko 'to para dun sa mga walang thousands of pesos na pang-ads. Ibig sabihin, talagang slowly but surely siya para hindi ka masunugan. Kasi imaginin mo, if ₱500, sabi kasi ng iba, ₱500 or ₱1,000 yung gamitin mong budget. Well, okey naman yun, wala namang kumokontra sa'yo. Hindi ka naman pinipigilan mag-spend ng gano'n, kung may pang-spend ka, kung may pera ka pang-spend. Pero hindi naman lahat ng tao may pang-spend ng gano'ng kalaki. Imaginin mo kung ₱500 per day, tapos times mo sa 30 days yun, 15,000 agad yun sa loob ng isang buwan. 'Di ba, ang laki nun. Oh, imaginin mo na lang kung ₱1,000 per day yung ano, para daw mabilis makakuha ng data. Well, wala namang problema dun, ₱1,000 times mo sa 7 days, o di 7,000 yun. Eh, paano kung butata ka dun sa 7,000? Ibig sabihin, walang nag-convert, walang bumili, sunog agad yung 7,000 mo, 'di ba? Pero kung wala kang gano'ng kalaking budget to spend, ito yung slowly but surely na method na binibigay ko para at least mahaba man yung testing period, pero I'll make sure na hindi ka gano'n masunugan ka man ng budget, hindi gano'n kalaki. Kasi yung mga nag-i-e-com, talagang ano sila, do or die sila 'pag ano, 1,000,000, ₱1,000 budget per day 'yon, tapos isang bagsak 'yon. So, 7,000 'yun kung isang linggo.
Okay? So, yun po yung structure na binibigay ko. Coach, yun, Opo. for messaging siya, saka lead na campaign. Lahat yon, messaging campaign, merong Awareness. landing page or website, gagana yon. Ganito lang yung rationale diyan, guys. Kapag nag-work 'yan sa 100 peso budget, magwo-work 'yan sa 1,000 peso budget. I promise you. Okay? Pero kapag hindi yan nag-work sa 100 peso budget, ginagarantiya ko sa inyo na hindi rin magwo-work sa 1,000 peso budget or mas mataas pa na budget. Gets? So kung 100 pesos na budget 'yan, medyo merong kang sale or meron kang leads na pumapasok or messages na pumapasok, most likely kapag nag 1,000 peso budget ka, normal 'yon na magfa-fluctuate yung ano mo, yung cost. Say 10 pesos 'yon, biglang-bigla na lang naging 20, normal 'yon, 25 normal 'yon. Pero yung from 10 pesos naging 50, parang masyadong malayo. So, yun yung titingnan mo doon sa kaya meron akong minimum tolerance na 3 days, maximum tolerance na 5 to 7 days. Okay? So, yun po yung ano natin, framework. Okay? Coach, Yes. may tatanong lang din po. Paano kayo Opo. mag-test ng creatives? Ganito lang din talaga. Yes. Kung paano yung sa 100. Yes. Hindi kayo yung nagte-test ng ano po, sa isang campaign may multiple different na itsura ng creatives. Parang gano'n. Okay. Pwede kang mag-test ng multiple ad creatives. Pero kung halimbawa, imaginin mo 10 creatives 'yon, okay? So, dapat yung 10 creatives na yun, tigwa 100 peso budget siya. 'Di 1,000 yung gagastusin mo per day. Na-gets mo? Opo, gets po. So, 100 isang ad set, isang ad lang yun nandun. 100 isang ad set, isang ad lang yun nandun. So, pwedeng pare-parehong interest yun. Okay? Pare-parehong interest, pero magkakaiba ng creatives. Talagang nakahiwa-hiwalay sila. 100 pesos lang yung ano nila. Okay. Maglabo-labo na doon. Maglalabo-labo yon, ibig sabihin mag-aaway-away yung ad set mo. Kaya may makikita kang audience fragmentation. Sooner or later, masasabihin sa'yo ni Facebook to combine those ad sets with the same targeting. Okay lang yon, huwag kang matataranta. Kasi, na-identify na ni Facebook na, let's say, itong mga ad sets na to, similar sila, pare-parehong targeting, okay lang yon. Tapos, mamimili ka doon sa 10 ad sets na tigwa 100 pesos, kung sino doon ang may pinakamababang cost. Na-gets? Opo. So, pipiliin mo doon dahil 10 yung ad set mo, pili ka doon tatlong ad set, 4 na ad set. Oy, okay tong mga creatives na 'to. Then that's the time na iba-validate mo yung ano na yon, yung ad set na yun. Ilalabas mo into a new campaign. I-che-check mo ba kung same ba or similar ba siya ng result doon sa testing mo. Pero 'pag nilabas mo yun into a new campaign, 'wag mong papatayin yung test mo. Yung test Okay. campaign mo, it stays there, simultaneously nagra-run yung 1,000 peso budget mo, tsaka yung 100 peso budget mo. So, 1-1, Opo. parang gano'n. Or gano'n talaga, hindi parang gano'n yung magiging structure nun. Okay? Hopefully nasagot ko yung tanong. Opo, medyo lumilinaw na. Okay. So, si Ma'am Eliza, after you chose the sale option in auction, how do you proceed from this? Day 3 po natin pag-uusapan yan, Ma'am Eliza Jean. Okay? Si King Sanity, sa testing phase, 1 campaign, 1 ad set, 1 creative, or pwede 2 ad set. Yes, yun nasabi ko, King Sanity. Pwede kang mag 2 ad set, o di 200 pesos yun. Kung 10 ad set, marami ka talagang pera, Sir King Sanity, it's up to you dahil pera mo naman yon. So, walang pumipigil sa'yo na gumastos ng 1,000 isang araw. But make sure na 1 campaign, 1 ad set, 1 ad. Para solo niya yung budget. Is it manual? Yes po, Eliza Jane Plaza. Manual po. Risha Faith, ang pag-add po ng budget is gradual lang po, 100 to 200 and so on.
Yung gradual scaling po, ang tawag doon vertical scaling. Magbe-vertical scaling ka lang, Ma'am Risha Faith, kapag na-hit mo na yung 50 conversions sa isang ad set. Unless otherwise na dun sa validate campaign mo, nag-stable na siya, pwedeng doon ka na mag-add ng budget dun sa 1,000 pesos na validate campaign. Okay, basta make sure na nagra-run yung validate tsaka yung testing sabay sila. Mas makikita mo yung comparison ng dalawa na yun. Okay. Si Mads Ramos, nasunugan kami before 1K budget a day for 1 month with lookalike no conversion. Ayun ang yung sinasabi ko. Na kailangan mo munang i-verify. Ang tawag ko doon, test and verify. TVS, test, validate, scaling. Kaya TVS method. Okay. Coach, paano po pag Canada yung audience? Magkano pong lowest budget na kailangan ko per day? Kapag international market sa US, at least $10 to $20 per day. Pag Canada, siguro mga $10 Canadian or 10 Canadian dollars. Pwede na yun. Okay? Pero same framework, pwede yun. Gamitin mo yung same framework, magkaiba lang sila ng budget. Hindi mo pwedeng gamitin yung 100 peso budget sa Canada kasi hindi masyado mababa yun. April M. Yung 100 strategy applicable ito sa kahit anong industry niche, yes. Yes, applicable siya. Coach, di ba po ba pa naggawa tayo ng new ads, hindi po nakikita sa page? May way po para lumabas yun sa page. Si Adreline Marino, dalawa po kasi yan. May tinatawag tayong dark post, saka may tinatawag tayong regular post used as an ad. Kapag dark post, hindi po talaga yung lalabas sa page mo. Okay? Pag binisita mo yung page, wala yun dun sa page mo. Pero lumalabas yun as an ad. Ngayon, pwede ka rin kasi mag-post sa page mo, tapos gawin mo siyang ad. Yun yung tinatawag na regular post used as an ad. Okay? Yun talaga, naglumalabas sa page mo, tapos lumalabas din as an ad. So, pag binisita mo yung page ko, karamihan doon na nakapost doon, ads din yun. Lumalabas sa ads, ginagawa kong ads. Okay? Or 90% of that or 95% of that, pinost ko muna sa page, tapos ginawa kong ad. Okay? Sir Eric, coach sa broad audience, kailangan po walang interest. Yes, broad open audience ang tawag ko doon. Ipapakita ko yun bukas, Sir Eric. Basic question lang po, coach. Sige, go ahead, Sir Homer. Wendell, sir, normal po ba kapag nag-duplicate ng ad set po na in-scale budget tapos soon later, pinapakombine ni Facebook? Ito po yung sinasabi ko sa inyong audience fragmentation, Sir Wendell. Kapag nagte-testing kayo, huwag niyong i-combine. Pabayaan niyo lang siyang mag-audience fragmentation. Huwag niyong pakialaman. Okay? Kasi doon nagkakandaleche-leche kapag pinag-combine eh. Lalo na kapag nagte-testing ka. Pag nagte-testing ka, pabayaan mo siyang mag-audience fragmentation. Pabayaan mo lang siyang mag-recommendation. Sabi ni Facebook, recommended campaigns, combine this ad set. So, huwag mo i-combine. Okay? Unless otherwise, kapag nagbabudget ka na ng mataas na budget, 1,000, 5,000 budget, then pang-combine talaga siya. Okay? Pero, ito yung pero ko ha, not all the time. Kasi, hindi ko alam kung ako lang ba to o karamihan nung nagko-combine, nagrereklamo talaga sila. Kahit sa international market, nagrereklamo sila na kapag kino-combine, nagkakandeleche-leche yung resulta. Yung dati mong resulta, dating 10 piso, naging 50 pesos, parang ganun. So, combine at your own risk ang tawag doon. Sir Wendell. Ang tawag ko doon, combined ad sets at your own risk. Okay? So, hindi ko gina-guarantee na kapag kinombine mo yon ay magaganda yung campaigns mo. So, combine those ad sets at your own risk. Yun lang yung sagot ko doon. Okay? Si Ma'am Marisha Faith, kailangan po pala i-master muna tong na ads bago mag-funneling? Yes. Kasi pag hindi mo naiintindihan yung ads,
malilito ka sa funneling. Okay? Mads Ramos, Coach, when we test and then we validate the campaign, is it sure na mas maganda ang leads, not the other way around? When we test and we validate the campaign, is it sure na hindi. Hindi ko gina-guaranteed na mas maganda ang magiging leads. That's why meron pa rin tayong minimum tolerance na 3 days, maximum tolerance na 5 to 7 days. Bakit? Yun yung tinype ko dun sa ano kanina. Ano yung consideration mo? Number of leads or number of messages, quality of messages, cost per message. Pag na-identify mo yung tatlo na yon, then yun yung lulutuin mong campaign na na-validate mo na siya na ibig sabihin kaya kung tinawag siyang validate, you have to validate if the same result, you are getting the same result doon sa validate campaign. Meaning ng the same result or hindi man the same, similar result. Is it similar? 10 pesos yung testing mo, naging 15 to 20 pesos, similar ba siya or ibig sabihin malapit-lapit kahit papaano? Wag lang sobrang taas na 50 pesos. Okay yon, goods yun. Good identifier mo yon. Yung quality of messages, is it the same quality? Kapag na-identify mo yon, then that's a good sign. Yun yung pang-scale mo talaga na ad set. Ibig sabihin, yun yung lulutuin mong ad set for a much higher budget. Gets? Okay, Ma'am Mads? Si Sir Wendell, actually sir, nag-combine ako tapos pumangit yung engagement at di na nakuha ng sales. Ayun yung sinasabi ko, Sir Wendell. Combine at your own risk. So, not all the time, kaya marami po talagang, marami nagrereklamo na gano'n, na pag kino-combine nila, yun yung problema. Basic question po, Coach, yung na-mention na mas mahal ang cost, if basura yung ad, paano po ba malalaman na hindi gusto ni FB ang ad? Ano ang factors kaya i-consider para ma-qualify ni FB na maganda ang ad ko? Ayun. Ito pala, nakalimutan kong sabihin sa inyo kanina. Ito. Meron po tayo dito, ginigradean po kasi ni Facebook yung ads po ninyo. Kamukha nito, ipapakita ko sa inyong ads. Tatlo yung grading system na binibigay ni Facebook. Ito, nakalimutan ko sabihin sa inyo. Ito yung grading system na binibigay sa inyo ni Facebook. Quality ranking, engagement rate ranking, conversion rate ranking. Okay. So makikita mo dito, sabi ni Facebook, yung quality ng ad ko is below average. Below average. Engagement rate ranking, may nag-i-engage ba? So wala pang masyadong data, kaya wala kang makita dito. Tatlo lang yan. Below average, average, tsaka above average. Pag nakita mo dito, yung tatlong column na to, puro below average, pangit yung ads mo. Sinasabi ni Facebook, pangit yung ads mo pagka puro below average yan. Okay? Kaya, it's up to you to improve your ads. Pero pag nakita mo dito, quality above average, engagement rate ranking above average, conversion rate ranking above average, maganda yung ads. Okay, convert, quality, engaging, converting. Yung tatlo na yan. Okay? Ganda yung tanong mo, Sir Homer. Hindi yan basic question. Maganda yung question mo actually. And hopefully nasagot ko. Okay? Kapag nag-off po ng ad set tapos inedit po yung audience, pwede po i-run ulit yun or gawa na lang bago talaga. Eto guys, best practice ko. Sir Wendell, kapag meron kayong gustong baguhin, either sa ad level or sa ad set level, huwag ninyong iti-tweak yung ad set na yun. Halimbawa, may ad set kayong gustong baguhin, just duplicate the same ad set and make the changes. Kung yung ad set ang gusto mong baguhin. Pero kung yung ad ang gusto mong baguhin, just duplicate the same ad and make the changes. Do not edit yung ad na nag-run na. Especially may data na siya. Nag-run na ng 2 days or nag-run na ng 1 hour man lang kahit 1 hour, nag-run na siya ng 1 hour.
Wag mo nang babaguhin yon. Just duplicate the same ad and make the changes. Kung ad set naman yung problema mo, ay may nagkamali ako dun duplicate the same ad set and make the changes. Ganun po siya ang gagawin. Ganun po gagawin niyo. Okay, para hindi masira yung data mo. I hope nasagot ko yung tanong mo, Sir Wendell. Sir Joe, Carl, sir, anong major difference po if ganito? 500 budget, same interest, 5 ad creatives. 100 budget, 1 interest, 1 ad creatives. Excuse me. Sa 500 budget, I'd rather have at least 3 ad creatives lang. Tatlo lang. Okay? Tatlo lang kasi sa 5 budget sa 5 creatives masyado nang madami 'yon. Tatlo lang ang nire-require ko diyan. Okay? And dun sa 100 budget, kaya siya 100 kasi I want that ad to get masolo niya talaga 100. Okay? So yung 500 budget mo, wala namang ano doon, wala namang kaso doon. Actually, pwede mo pang gawing 1,000 yan eh kung may budget ka naman talaga. Pero I'd rather have 500 budget, 3 ads. Then kung halimbawa, 5 ad creatives, at least 1,000 peso budget na yan. Okay? Para at least ano yung ano, ma-distribute ng maayos yung budget. Okay, 3 more questions. Sir Mads, coach, another question. In my FB ads training before, binanggit nila kapag daw pangit ang leads, i-pause lang daw ang campaign until daw gumanda ang leads. What is your take on this? Dapat ba kill agad ang ad kapag 3 to 5 days walang quality leads na pumapasok? Kapag puro basura talaga, 3 to 5 days, pang-kill na yon, Mads. Puro basura talaga yung tipong nagbebenta ka ng property tapos puro bata yung nagme-message sa'yo, pang-kill yun. Talagang 10 yung nag-message sa'yo, tapos ano, sabihin natin 50 yung nag-message sa'yo, puro basura, mga wala namang pambayad talaga, eh wala, pang-kill na yun. So, ano yun? Kapag pangit ang leads, i-pause lang daw ang campaign until daw gumanda. Eh, paano gaganda yung leads kung naka-pause nga yung campaign? Hindi ko sure. Coach, good evening. Hmm. Sorry, hindi na-complete yung question. Ang sabi is, like, ipo-pause, like, for example, mga 2 hours, and then i-rerun ulit. Parang ganun. And then, monitor again for another 1 week. Kaya nga kami nasunugan, coach, eh. Pero sa iba nag-work. Yung mga yung mga nag-run din na ads, ganun lang ang style nila, yung strategy nila. So, pause sila, and then after like, ano, parang a number of days, gumaganda yung leads nila. Okay. Same yung sagot ko dun sa ano, sa combine at your own risk. Ang tawag ko naman diyan, pause at your own risk. So, kung gumanda, well, then and good. Congratulations. You can follow that method as well. No? Kasi wala akong binibigay na eksaktong anong tawag dito? Kaya nga meron tayong TVS kasi test, verify or validate tapos scale. Kung nag-work, then so be it, then scale. Okay? Walang masama doon. Hindi ko kinokontra yon. Kung nag-work, then so be it. Then scale. Pero kung na-try mo sa sarili mo na pinost mo tapos pangit pa rin, so baka tsamba. Ang tawag ko doon fluke. 'Di ba? So, yun lang 'yun. Thank you, Okay? Coach. Sige. Coach, Opo. another question lang regarding dun sa sagot mo kanina kay Sir Wendell Vincent King. Yung kapag nag-off ng ad setups, inedit yung audience, yung ganun. Sir, ang nabanggit mo kasi kanina is huwag pakialaman yung ad set. Kung if ever naman sa ad, parang i-duplicate poster, no? So Yes. when we do, for example, sa ad set level, dinuplicate namin yun. Hindi siya sa campaign level. As in, pwede sa ad set level, i-duplicate. And then, yung original na na-duplicate, i-off yun. Ang ira-run na ngayon is yung na-duplicate. Ganun po ba? Sir, ang ibig niyo sabihin? Okay, ganito 'yan. For example, I'll give you a scenario. Kung nagkamali ka talaga doon sa ad set, ibig sabihin
teka muna, mali yung audience na nalagay ko doon. Halimbawa, anong industry niyo po ba, Ma'am Mads? Financial advisor ako, sir. Okay, let's say for example, ang target audience mo, I don't know, business owners, let's say. Okay, yun yung nasa isip mo na business owners ang ilalagay mo doon. Pero ang nilagay mo doon, kunyari, I don't know, IT IT, professionals. IT, nagkamali ka Opo. ng lagay doon, then, by all means, pwede mong i-edit pa yon. Kasi nagkamali ka nga, like, especially kung yung ad mo is pertaining to business owners, tapos IT yung ano, so mismatch yung audience mo doon sa ads mo. So, pwede mong baguhin yon. Pero, halimbawa, scenario number 2, business owners, na-launch mo na yung business owner na ad set, nag-run na siya for a couple of hours or a day na siya, nagra-run, bigla mong the following day, pagising mo ng umaga, nagkakape ka, ay maganda siguro idagdagan ko ng interest doon ng business owners plus golfers. Bigla nang nagting, dagdagan ko kaya, wag. Just duplicate the same ad set and then idagdag mo yung golf na naisip mo doon sa new ad set. Then let it run sabay. And then you see which one of those ad sets works best. Okay. Gets? So, bali, coach, wala kang i-off na campaign or Yes. Wala kang kumbaga papatingin na ad running set. sabay-sabay. Sabay That's sila. what you mean by duplicate. Yes. Thank you, Okay. coach. Thank you. Okay. Sagutin ko pa isa pa yung scenario. Sa ad ka naman ngayon. Parang nag-launch na yung ad set mo, business owners ang target mo, tapos yun na yung ad mo. Tapos kinabukasan, nagkakape ka, ting! Lagyan ko kaya ng emoji yung isang image na yun, yung image na nag-run na yun. Huwag mong gagalawin yun. Huwag mong lagyan ng emoji kasi nag-run na yun ng 24 hours eh. You just duplicate the same ad and make the changes dun sa ad na ginawa mo. Nilagyan mo ng emoji, kunyari. And then let it run, both of them, in one ad set. Gets? Clear, coach. Thank you. Okay. You're welcome. All right. So, I'll be answering the rest of the questions up until kay Sir Aaron, and we'll call it a day. Kapag hindi po pasok sa 3 qualifiers ang result during validation phase, balik ko po ulit sa testing phase. Yes, tama po, Sir. Ma'am April. Dave Gutchela, kailangan po bang palitan yung time zone ng ad account ko, coach, from Asia Manila to Canada since Canada yung audience ko? Tapos paano po yung currency settings? PHP pa rin po ba? Just create a new ad account, Sir Dave, no? And then make sure na Canada na yung time zone. I think Eastern time yata yung Canada, if I'm not mistaken. Same yata yung Eastern time doon eh. Pero may mga part kasi ng Canada na pareho sa US. Just make another ad account, no? Balikan mo yung day 1, how to create an ad account. Yun, create ka na lang ng bagong ad account. Yung wag baguhin, does it also apply for the budget? Yes. Okay, kung same budget yon, 100 pesos yung nilaunch mo na ad set, yung duplicate 100 pesos din para at least And then after you made changes, what will you do with the previous one? Just let it run both of them RC and then select which ad sets are getting the best results for you. Si Aaron, coach, paano kung may demographics details ka po na location range, age range po pa din ba ito? Ganyan. For example, Manila, Makati, some area of Rizal, parang ganyan po. Pero yung interest po, broad. Tsaka paano nyo po nasabi na broad ang targeting? Medyo hindi clear yung tanong mo, Sir Aaron. You can ask with this question sa GC natin. Okay? Kay Homer, pag i-duplicate ang ad, sir, you mean mag-post ulit ng same ad? I-duplicate mo, sir, yung ad, then you make the changes. Ano ba yung gusto mong baguhin? Yung headline, yung primary text, o yung image? So, pili ka lang doon kung anong sa tatlo yung babaguhin mo. Headline, primary text, or image. So, then you launch the changes. And then let it run both of them.
Okay, last question pa rin. Sir, last question. Paano gawin yung sa ranking na pinakita nyo kanina? Automatic yun. Pag nasa ad level ka, lalabas yun, Sir Wendell. Basta punta ka lang ng ad level, lalabas yun yung quality ranking. Pag hindi siya lumabas, click mo tong plus sign. Tapos punta ka dito sa add other columns. Tapos, type mo lang yung keyword. Yan, yung ranking. Yan. Click mo yung mga column, yung check mo lang. Okay. Overtime na tayo guys. Marami pong salamat and I'll see you tomorrow. Actual campaign setup na tayo and sino yung kaninong ad account yung ginamit natin? Kay Mitsubishi Eric yata yun. And yeah, see you tomorrow at exactly 7:30 p.m. Thank you so much guys for attending and I appreciate it. And yeah, pasok ko tong recording dun sa dashboards ninyo later. Okay? Maraming salamat and good night. Bye-bye.